Pero dating presidente ng Pilipinas, wala pa po akong nakitang mga politiko, kahit po nakalaban na ni Pangulong Duterte, na ganyan ang attitude. Maliban kay Trillanes ha. Kung idol nyo si Trillanes, wala kung ano. Kung ang idolo nyo si Trillanes, talagang wala talaga tayong, hindi na ako magtataka. Pero grabe, no? Magsalita si Tatay Digong. Si Tatay Digong, dati niya nang ginagawa yan. Palamura, di ba? Magsasabi ng kung ano-ano, no? Pero yung patulan ninyo yung mga hamon na ganun. Ito po yung sinabi nila. Oh. Yung mga, alam niyo yung pagmumukha pa lang, yung Bungalon, yung Asidre, etong si Konggun, tsaka to si Ortega. Alam mo yung laging galit sa buhay. Hindi mo makitaan na bata pa po kayo. Kaya po kayo tinawag na young guns, bata pa po kayo. Grabe. Nakakaano. Okay, 2 members of the Young Guns Bloc are prodding former President Rodrigo Duterte to make good this threat. Lagi yan si Ortega, tsaka yung Konggo na yan, tsaka yung Asedre, tsaka tong Bungalon. Laging galit. Laging galit. Ang bata niyong magalit. Ako po, yung mga ganyan edad ko, ilang taon na ba kayo? Nasa 30s pa lang kayo. Nung 30s pa lang ako po siya. Panay tawa lang ang ginagawa ni Badong noon. Okay, ito po sinasabi niya. Sinabi nilang dalawa. Ayan, no? Are prodding. Ibig sabihin, inuudyokan niya nila na si President Rodrigo Duterte to make his threat of kicking congressmen if he is man enough. Kung talagang lalaki raw si Pangulong Duterte. Imagine niyo, idadagdag nyo pa yung kung talagang lalaki. Wala, sabihin mo yun sa dating Pangulo, kung talagang lalaki siya. Hindi po kung talagang matapang ha. Hindi po yung kung talagang matapang siya, sige nga, sipain niya nga kami. Hindi po eh. Kung talagang lalaki siya. Talaga? Konggun? Duda kayo? Duda kayo kay Duterte kung lalaki siya o hindi? Tapos sinabi pa niya, with all due respect, don't make any more excuses in not dead. Ayan, ito po ang gusto nila mangyari. The next series, ayan. Sabi po ni Paul Ortega, hindi raw po magagawa ni Pangulong Duterte na sipain sila kung hindi naman siya ate ng Quadcom, no? Kaya daw ang pinakamaganda, with all due respect, don't make any more excuses in not attending our hearings. Blake, make sure to be around on Wednesday so that you can make true your threat to kick congressmen as you have repeatedly warned. Sabi po ni Konggun, be here at Quadcom hearing and go ahead, kick us if that will make you happy. I'm very sure your supporters nationwide will also be watching on national TV or YouTube, ready to give you the loudest applause you want to hear, he said. We're not afraid of you. O hindi pala kayo takot eh. Hinahamon nyo si Pangulong Duterte. Ito po sa totoo lang nagsalita na po si Pangulong Duterte. Hindi siya dadalo. Ngayon, nagtatapang-tapangan kayo. Hindi, kung talagang lalaki ka, dumalo ka nang masipa mo kami. Meron ba namang ganyan? Meron ba namang hamon na ganyan? Kung talagang, parang sinasabi nyo ganito, kung talagang matapang ka, punta ka nga sa bahay ko. Pasukin mo nga ako sa bahay ko. Dito tayo sapakin mo nga ako rito sa loob ng pamamahay ko. Alam nyo po, sa usapan po ng matatapang, hindi po ako matapang.
Hindi po ako mahilig maghamon. Hindi po Duterte apelyido ko. Aratelis po ako, madaling teresin. No? Pero sa mga totoong matapang po, pag may tao po na naghamon sa iyo nasa labas ng kalsada, hindi mo siya papapasukin sa bahay mo. No? Mawalang galang na po. Hindi niya sasabihin, "Oh, matapang ka pala, pumasok ka rito. Dito tayo magsuntukan sa loob." Hindi po. Usapang ano lang po to usapan po na matatapang sa napapanood ko po. Pag may naghamon po sa labas, hinamon po yung taong nasa loob. Yung matapang na tao po, lalabasin po yung naghamon. Sa kalsada sila magpapang-abot. Ang ibig niyong sabihin, para patunayan na matapang si Pangulong Duterte, pupunta sa bahay niyo. Yung common sense dun. Kung talagang kayo pinakikita nyo na matapang kayo at hindi kayo takot, pumunta po kayo sa Davao. Di ba? Yung hinahamon ninyo, 70, ilang taon na ba si Tatay Digong? 79 years old. Hahamunin nyo, pumunta pa sa sarili nyong bahay dun, para dun niya gawin yung... Kung totoo po na kayo po ay matatapang, bakit hindi po kayo pumunta sa Davao? Hindi po sa bahay ni Tatay Digong, sa bahay sa Davao na lang po. At magsalsalita kayo dun. Eto na po ako sa Davao. Papasipa po ako sa inyo. Narito po ako sa airport ng Davao. Saan po tayo magkikita? Ganun po sana eh. Pucha yung hamon nyo. Yung hamon nyo, hamon na. Punta kayo dito sa House of Representatives. Di ba? Sino maniniwala sa inyo na hindi kayo takot? Alam nyo, kababanat nyo po kay Pangulong Duterte. Tignan nyo po mga ratings ng mga numero 1 kalaban ni Duterte. Kala nyo po, mahal na mahal kayo ng tao. Tignan nyo po, kung mananalo pa yan si Abante, si, anong pangalan nun? Dan Fernandez, si Abante, si Dan Fernandez, tsaka yung si Trillanes. Antindi, no? Hindi ko talaga mapaniwalaan kung, alam nyo po, yan, masasabi lang po yan ng mga matatapang na, buti pa nga yung matatapang na ano eh. Alam nyo po yung mga matatapang sa road rage, ihinto nila sa sakyan nila, putya, bababa ng kotse, kakalabugin yung kotse mo, pabababain ka. Ngayon lang po ako nakakita na nagtapang-tapangan tapos pinapasok sa bahay. O si Chua pa pala. Alam nyo yung galit sa inyo ng tao, no, dahil sa ginagawa nyo sa mga Duterte. Grabe po. hindi ko Okay, punta po tayo. Kaya may sinabi si Marcoleta dyan eh, sa Quadcom. Ako hindi ko alam Akala ko isa sa kanila abogado. Wala pala isa pala walang abogado diyan. Kaya po pala napakagulo po. Kaya po pala mayat-maya po, no? Mayat-maya may nakokontempt, mayat-maya merong mga pinipigilan yung karapatan na makapagsalita. Wow, yes or no lang. Mayat-maya ibang-iba po, no? Nakita niyo yung treatment, nakita po ninyo kung paano po yung isang